Senado pumalag sa banat ng House Prosecution Team. Ayon po kay Atty. Reginald Tongol, ang tagapagsalita ng Impeachment Court, hindi sila dapat puntiryahin ng prosecution panel dahil sa nakalipas na isang linggo, marami nang natapos ang korte. Ibabalita po yan ni Mean Corvera. Mean? Yung mga depekto sa Articles of Impeachment, sagutin nyo na lamang kasi kayo nakakaalam dyan. So, kayo na lang ang magdesisyon kung mag-crossover o hindi. So, hindi po kaaway ang Impeachment Court. Pumalag ang Impeachment Court sa mga banat ng Prosecution Panel ng Kamara na dinidelay ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Atty. Reginald Tongol, ang tagapagsalita ng Impeachment Court, hindi sila ang dapat na puntiryahin ng Prosecution Panel dahil sa nakalipas na isang linggo, marami nang natapos ang korte. Kasama na rito ang utos sa Prosecution Panel na magsumite ng certification na hindi nila nilabag ang saligang batas nang ihain sa Senado ang Articles of Impeachment. Bukod pa rito ang pag-i-issue ng saman kay Duterte at ang pagtanggap ng kanilang formal entry of appearance ng mga magiging abogado. We are asking for the cooperation of the House so that any legal issues as to the jurisdiction of the Impeachment Court kapag nag-umpisa na pong umusan itong trial natin, ay wala nang magkukwestiyon either from the prosecution, from the defense, or any other person po na gustong questionin yung jurisdiction ng Impeachment Court. Paalala nitong goal, ang prosecution ang nagpapabagal dahil hanggang ngayon walang isinusumiting reply sa mga utos ng korte. Kabilang na dyan ang hinihinging attestation ng Impeachment Court para patunayan nilang wala silang nilabag sa konstitusyon sa paghahain ng impeachment case sa Senado. Bukod pa dito ang resolusyon na may interes pa rin silang isulong ang kaso laban sa pangalawang Pangulo. Ano po ba ang motibo para i-criticize po ang Impeachment Court? You might not agree with the actions of the court, but it is still the court that has been vested by the Constitution with the power to solely try and decide impeachment cases. And doon pa lang naman po dapat meron tayong pagrespeto at hindi po natin matanggal ang kredibilidad ng korte. So ano po motibo nila by criticizing the court? Dapat po yung energy po nila na pag-criticize sa korte ay ginugugol nga po nila doon sa kanilang kalaban dahil hindi po nila kalaban ng korte. Ang kalaban po nila ay yung kabilang party, yung defense po. Pero wala pa raw balak ang korte na ipakontempt at kastiguhin ng prosecution panel. Pero buwelta niya, mas mabuting paghandaan na lang ng prosecution ang pagpipresenta ng kanilang kaso oras na umusad na ang impeachment trial. Ayaw nga po nating magkaroon ng awayan. Ayaw ng impeachment court na magkaroon ng away o magkakaroon ng constitutional crisis pag nagmatigas ang impeachment court laban sa desisyon ng Korte Suprema, if ever. Naniniwala naman si Tongkol na isa sa mga posibleng estratehiya ng depensa ang posibilidad na maghain ng motion to dismiss sa kanya raw kanalasan bilang litigant, maaaring hindi sagutin ang sama ng Senado sa issue ng Articles of Impeachment sa halip ay maghahain ng motion para maibasura ang kaso. Yan ay kung pagbabatayan ng salitang ad cautelam na nakapaloob sa kanilang isinumiting listahan ng magiging defense team na nangangahulugang hindi nila kinikilala ang jurisdiksyon ng impeachment court. Kung ganito raw ang sitwasyon, lalo pang tatagal ang pagsisimula ng paglilitis. Sabi ng abogado, maaari kasi itong isalang sa agenda ng impeachment court at magkaroon ng mahabang debate at botohan sa naturang issue. Talaga pong tactic ng defense na mag-file ng motion to dismiss. Usually po, isa yan sa mga arsenal para wag kagad magpatuloy ang proceeding sa korte. Kasi po, kukwestiyonin yung jurisdiction. Pag sa criminal case po, isa po sa mga grounds po ng motion to dismiss, kunwari, mali po yung jurisdiction. Mean Corvera para sa 100%.